Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Australia, kung saan ang dating mag-asawang mga Pinoy sa Australia ay nasangkot sa isang krimen. Ang Australia nga ay ang pang-anim na pinakamalaking bansa sa mundo. Kilala ang Australia dahil kaakit-akit at malalaki ang city nila katulad nga ng Sydney, Brisbane at Perth. Ayon nga sa datos, nasa mahigit kumulang 300,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Australia. Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa isang babae at isang lalaki na nasa kaligitnaan ng kanilang date nang ginulo sila ng dating asawa ng babae. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Jovi Pelapil, 38 years old at isang Pilipina. Nagpunta si Jovi sa New Zealand noon para mag-training sa pagiging nurse ng taong 2007. Sa New Zealand niya na nga din nakilala ang kanyang bagong asawa na si Alexander Villaluna o Alex, 46 years old at isang Pilipino din. Si Alex nga ay unang nagpunta sa New Zealand ng taong 2003 at ng taong 2007 ay nakasabay niya nga si Jovi sa training para sa mga nurses. Taong 2011 naman nang sila ay nagpakasal at nagkaroon ng isang anak. Si Jovi naman ay may 3 ng anak mula sa kanyang unang asawa. Tumira sina Alex at Jovi sa iisang bahay na kanilang nirerentahan sa Auckland. Noong una nga, naging masaya naman ang pagsasama ni na Alex at Jovi. Pero unti-unti itong nagkalamat nang magsimulang maging controlling si Alex sa kanyang asawa at sinimulan din niyang saktan si Jovi. Bukod doon, naging possessive at sobrang seloso ni Alex. Hindi pinapayagan ni Alex si Jovi na magkaroon ng mga kaibigan at hindi niya pinapayagan ang kanyang asawang umalis kasama ang mga kaibigan. Madalas din pagsalitaan ng masama ni Alex si Jovi. Binabantaan din ni Alex si Jovi na siya ay papatayin kapag ito ay nakipag-date sa ibang lalaki. Taong 2013, lumipat sina Jovi at Alex sa Australia kasama ang 3 anak ni Jovi at ang anak nga ni Jovi kay Alex. Pero matapos ang 7 taong pagsasama ni na Alex at Jovi, taong 2015 sila ay tuluyan nang naghiwalay. Pero wala namang formal na divorce na nangyari. Naghiwalay na nga ng bahay sina Jovi at Alex at sinama ni Jovi ang kanyang mga anak. Nagsumbong na din noon si Jovi sa mga pulis sa Australia dahil nga sa pang-aabusong nararanasan niya kay Alex. Ipinaalam na nga niya ang kanyang sitwasyon sa mga pulis dahil din sa takot na may mas malala pang mangyari sa kanya at sa kanyang mga anak. Kaya naman, taong 2016, nagtagumpay si Jovi na makakuha ng isang AVO o Apprehended Violence Order laban sa kanyang asawang si Alex. Ang AVO ay isang dokumento na katulad sa atin na restraining order na ibig sabihin ay hindi pwedeng lumapit si Alex kay Jovi. At dahil nga dito, minasama ni Alex na hindi na siya pwedeng lumapit pa sa kanyang dating asawa. Simula noon, lagi nang kinokontak ni Alex ang nakatatandang anak ni Jovi kung nasaan ang kanyang nanay at sino ang mga kasama nito. Sa kabila naman ng lahat, naging isang Deputy Director of Nursing naman si Jovi sa isang nursing home. February 2016. Ayon sa mga balita, bumili si Alex ng isang patalim at camouflage na bag. Pagkatapos ay nag-email si Alex kay Jovi at sinabing gusto niyang saktan ito. Dapat pa nga daw ay magpasalamat si Jovi kay Alex na hindi siya ginugulo dahil nga iniisip daw ni Alex ang kanilang anak. Sinabi din ni Alex sa email na huwag siyang puwersahin ni Jovi na may gawin sa kanyang masama. Hindi naman pinansin ni Jovi ang banta ni Alex at umasa nga sa isang bagong simula para sa kanyang buhay at mga anak.
Kalaunan nga, nag-umpisa si Jovi na gumamit ng online dating app na Tinder. Doon ay nakilala niya si Kit Collins, 53 years old, isang Irish at businessman. Naging isang managing director si Kit sa Elite Packing Solutions. Si Kit ay naging junior coach at presidente ng isang rugby team. May 3 anak naman si Kit sa kanyang naging unang asawa pero nang katagalan sila ay naghiwalay din. Bago pa magkita sina Kit at Jovi, kahihiwalay lang ni Kit sa kanyang dating ex-girlfriend. At tulad nga ni Jovi, sumugal din si Kit sa isa pang pagkakataon sa online dating site nga na Tinder para sa panibagong pag-ibig. Ayon nga sa mga balita, masaya si Jovi na kausap niya si Kit sa dating app. March 30, 2016 ang pangyayari. Nagkasundo sina Jovi at Kit na magkita para sa kanilang unang date sa isang mall. Bandang 9:00 ng gabi, sila ay kumain sa Camnam Barbecue Restaurant. Sa kabilang banda naman, nakita pala ni Alex sina Jovi at Kit na magkasama. Nang mga oras na iyon, dala ni Alex ang kanyang patalim na binili. Kalmado siyang pumasok sa restaurant kung saan nga kumakain sina Jovi at Kit at lumapit sa mga ito. Nang siya nga ay nasa harap na ng lamesa ng dalawa, tinanong ni Alex si Kit ng, "Anong ginagawa mo? Bakit kasama mo ang asawa ko?" Ngunit sa kasamang palad, hindi pa man nakasasagot si Kit ay bigla na lang siyang sinaksak ni Alex ng patalim. Sinubukang umawat ni Jovi kay Alex at pinatitigil ito. At sinabi niya ngang kumakain lang sila ni Kit. Ngunit imbis nga na huminto, bigla na lang din inatake ng patalim ni Alex ang kanyang asawang si Jovi. Nakatakas naman si Jovi mula sa restaurant at nakarating nga sa isang tindahan pero sinundan siya ni Alex. Ayon pa nga sa mga balita, tumawag si Alex sa anak ni Jovi para sabihin na sinasaktan niya ito. Daang-daang tao naman ang nagulat sa biglaang mga pangyayari at nagtakbuhan nga palabas ng restaurant at mall ang mga tao dahil sa kanilang nakita. Ayon nga sa mga balita at witnesses, buhay pa umano si Kit matapos atakihin ni Alex. Pero nang makatakas si Jovi kay Alex, ay binalikan ni Alex si Kit at doon na nga ay sinaktan muli. Matapos nga ang krimen, kalmado daw lumabas si Alex sa restaurant, tila tumambay pa saglit sa loob ng mall. May mga saksi naman na nakakita sa krimen na tumawag agad ng mga pulis. Bumalik naman si Alex sa restaurant kung nasaan si Kit. Dumating ang isang babaeng pulis at agad na inaresto si Alex at tinanong pa nga siya ng pulis kung ano ang nangyari. Ayon kay Alex, nakita niya kasi si Kit kasama ang kanyang asawa kaya sinaksak niya ito. Nang dumating naman ang mga paramedics ay idineclare nilang patay na si Kit sa crime scene. Ang lahat nga ng mga pangyaring ito ay nakunan sa CCTV ng restaurant. At dito nga nakita kung gaano karaming saksak ang tinamo ni Kit mula kay Alex. Samantala, sinugod naman sa ospital si Jovi at sa kabutihang palad ay nakaligtas siya sa mga tinamong pinsala mula kay Alex. Si Alex ay kinasuhan ng murder at ikinulong. Hindi naman pinayagang makapagpiyansa si Alex dahil sa nagawang krimen. Habang nag-aantay ng trial ang kaso, ay sumulat ng apology letter si Alex sa pamilya ni Kit. Ayon nga sa sulat ni Alex, "Galit pa din ako sa nangyari sa akin, ni hindi ko na nga magawang magbasa ng aking devotional book. Mga kaibigan ko, huwag niyo sanang parusahan ang mga taong may masamang ginawa sa inyo at hintayin niyo ang Diyos ang magparusa sa kanila. Marami na akong nailigtas na buhay at timba-timba na ang dugo na aking idinonate. At mayroon na nga akong sanggol na napaanak na cesarean. Ako ay labis na humihingi ng patawad sa aking nagawa."
Ikinalungkot ng pamilya ni Kit ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanila, mabait at mapagbigay na tao si Kit. Ayon naman sa anak ni Kit na si Ice, mahal na mahal niya ang kanyang tatay na isang masipag na tao at binibigay nga ang lahat ng pangangailangan nilang magkakapatid. Ayon naman sa isang kaibigan ni Kit, mabuting tao ito at pamilya ang turing ni Kit sa kanyang mga trabahador. Ang trial ng kaso. Sa trial, nag-plead si Alex ng guilty sa kasong murder at attempted murder. Ayon sa mga witness ng prosecution, nakita nila si Alex na kalmado namang pumasok sa restaurant, pero hindi nila akalain na ito pala ay may masamang plano. Isang witness din ang nagsabi na wala sa itsura ni Alex na gagawin ang ganong krimen. Ayon naman sa nagtatrabaho noon sa tindahan kung saan nga tumakbo si Jovi, nagulat sila na makita si Jovi na may mga sugat. Ayon naman sa judge ng kaso, isang kaduwagan ang ginawa ni Alex dahil wala namang kalaban-laban noon si Kit at wala namang ginawang masama sa kanya. Ayon naman kay Alex, nabulag siya sa pagmamahal niya kay Jovi kaya nagawa niya ang krimen. Hindi naman siya nagbigay ng sorry kay Jovi dahil galit pa din siya sa kanyang dating asawa. Nalaman naman sa korte na 2 beses sinubukan ni Alex na hanapin si Jovi ng gabi ng krimen. Una ay kinontak ni Alex ang mga anak ni Jovi at ang pangalawa naman ay tinawagan ni Alex ang mga katrabaho ni Jovi. Kaya naman, ang mga katrabaho ni Jovi ay binalaan siya noon na hinahanap nga siya ni Alex. Nilapitan naman ni Thomas ang isa sa anak ni Kit si Alex habang nasa korte. Tinitigan niya si Alex habang sinasabi ang sama ng loob niya sa taong pumatay sa kanilang ama. Nagbigay naman ang isa sa mga anak ni Kit ng isang impact statement sa korte. Ayon nga sa sulat, labis ang aking galit at pagkamuhi sa kalunos-lunos na sinapit ng aking ama. Kailangan kong halikan ang malamig na labi ng aking ama dahil alam kong hindi na kami magkakasama pa at magtatawanan. Dagdag naman ni Thomas ang isa nga sa mga anak ni Kit. Dahil sa pangyayari ay kailangan nilang ipasara ang tinayong negosyo ng kanilang ama at nawalan nga ng mga trabaho ang kanilang empleyado. Ayon naman sa kapatid ni Kit na si Audie, napakaganda daw ng buhay ni Kit at marami pa sana itong pwedeng matulungan tulad nga ng pagiging presidente nito sa isang rugby league para sa mga kabataan. October 2017, si Alex ay napatunayang guilty at siya ay nahatulan ng 40 years na pagkakakulong para sa pagpatay kay Kit at attempted murder para kay Jovi. Siya rin ay tinanggalan na ng lisensya bilang isang nurse. Sa taong 2048 o 30 years pa, pwedeng makapag-apply ng parol si Alex. Nang mangyari nga ang krimen, pinaniniwalaan na si Alex ay hawak ang isang working visa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!